Naglabas ng agarang anunsyo ang sandatahang lakas ng Estados Unidos at nag-iwan ng malinaw na mensahe ngayong Biyernes, ika-24 ng Abril, 2026. Pinalalawak ng blokadang pandagat laban sa Tehran, umaabot na sa labas ng gitnang silangan at maaaring tumagal hanggat kailangan ng Washington. Ang mensahe ay nagmula kay Sekretaryo Pete Hegseth kasama si General Dan Kane sa isang military update na naglagay sa rehimeng Iranian sa alanganin. Ang krisis ay hindi na lang sa tubig, malapit sa Iran. Hinahabulan ng hukbong dagat ng Amerika ang Iran kahit saan. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling updated, real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa kredibilidad, Milson Alves, kumpirmado ng anunsyo na itinuturi ng Estados Unidos ang presyon sa Iran bilang pandaigdigang operasyon. Ayon kay Hegseth, hinaharangan ng mga barkong konektado sa mga pantalan ng Iran at minomonitor ang mga kahina-hinalang sasakyang pandagat. At ang tinatawag na madilim na flutang, ginagamit para maghatid ng langis na pinatawan ng mga sanksyon ay naging target na rin sa karagatang Indian at karagatang Pasipiko. Binabago nito ang laki ng krisis. Ang pinakamabigat na bahagi ng anunsyo ay ang kumpirmasyon na 34 na barko na ang nakatagpo sa linya ng harang ng Amerika at nagpasya ng gumalik. Ibig sabihin, hindi lang basta nagbababala ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Talagang ipinapatupad dito ang kontrol sa trapikong may kaugnayan sa Iran. Pwedeng harangin ng mga barko, anuman ang bandila, kung papasok o lalabas ng mga pantalan ng Iran. Malawak ang kautusan at layunin nitong pigilan ng Tehran na gamitin ang kalakalan sa dagat para pundohan ang laban, makaiwas sa mga sanksyon o suportahan ng makinaryang militar. Ang kaso naging halimbawa sa anunsyo ay ang barkong Tosca. Sabi ng militar, tinangkang tawirin ng barko ang harang at hindi pinansin ang babala sa loob ng ilang oras. Pagkatapos ng sulod-sulod na babala, nagpaputok ng warning shots ang Amerikanong destroyer at tinama ng makina ng barko para maparalisa ito. Kalaunan, kinuha ng mga marino ang kontrol sa barko. Lumitaw ang malaking agwat sa lakas. Ang Central Command ng Amerika ay may 3 grupo ng mga aircraft carrier sa reyon, kabilang ang USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford at USS George A.J.W. Bush. Binubuo ito ng libu-libong sundalo, eroplanong pandigma at mga barkong sumusuporta. Ang pagdating ng ikatlong aircraft carrier ay itinuring na isang bihirang pagpapakita ng lakas, ang pinakamalaking konsentrasyon ng ganitong uri sa reyon sa mahigit 20 taon. Bawat isa sa 3 aircraft carrier na ito ay mag-isa, isang lumulutang na base ng himpapawid na kayang baguhin ang balanse ng militar sa buong reyon. Ang USS Abraham Lincoln at USS George H.W.A. may 12 ng fighter jet, sasakyang panghimpapawid na pangmaagang babala, helikopter at mga depensa para protektahan ang flutang pandagat, magbantay sa dagat at magsagawa ng malalayong pag-atake nang hindi umaasa sa mga base sa lupa. Samantala, ang USS Gerald R. Ford ay mas moderno, mas mabilis, kayang magpalipad ng mas maraming eroplano sa mas maikling oras at sumuporta sa kampanyang panghimpapawid. Intensa por vários dias. Laban sa Iran, ang mga barkong ito ay hindi lang ginawa para magpakita ng bandila. Naglilingkod ang mga ito para kontrolin ang rutang pandagat, protektahan ang oil tanker, mag-eskorta ng sasakyang dagat, magbantay sa mabilis na bangka ng Islamic Revolutionary Guard at suportahan ang pagharang sa lihim na plota ng Iran. Kung papayagan ni Trump, magbukas ng daan para sa pag-atake sa mga target na militar, daungan at radar. Sa simpleng salita, kapag 3 aircraft carrier na ganito kalaki ang nagsasama-sama, lumalapit sa gitnang silangan. Ayon sa Washington, kaya nitong idiin ang Tehran sa dagat, himpapawid at ekonomiya ng sabay-sabay na hindi humingi ng pahintulot sa rehime ng Iran. Para sa Tehran, hindi na lang banta ang tumitinding tensyon, kundi malinaw ng presyon sa dagat. Ang presyon ng militar ay nakakaapekto rin sa panloob na politika ng Iran. Sa mga balitang umiikot, may mga ulat ng paranoia sa loob ng mga sektor na konektado sa Revolusyonaryong Gwardiya. May mga panloob na akusasyon ng pagtataksil, takot sa infiltrasyon, at hinala tungkol sa paggamit ng mga dayuhang militante sa loob mismo ng Iran. Kailangan pa rin ng pag-iingat sa bahaging ito dahil mas lumalabas ito bilang pagsusuri at kwento sa likod ng mga pangyayari kaysa opisyal na kumpirmasyon. Gayunpaman, tugma pa rin ito ngayon. Madalas magkawatak-watak sa loob ang mga rehimeng pinipilit mula sa labas.
Umabot din ang anunsyo sa Europa at Asia. Hinimok ni Hegseth ang mga kaalyado na huwag umasa lang sa proteksyon ng Amerika dahil mas kailangan ng ibang bansa ang kipot ng Hormuz kaysa sa Estados Unidos. Malinaw ang kanyang puna. Dapat tumulong ang mga umaasa sa rutang yon sa pagprotekta nito. Pagod na ang Washington na siya lang ang gumagastos para mapanatiling bukas ang daan ng sumusuporta sa enerhiya, kalakalan at gasolina ng ibang ekonomiya. Ang paniningil na ito ay bahagi ng pananaw ni Trump. Nangguguna pa rin ang Estados Unidos pero gusto nilang patunayan ng mga kaalyado na may tunay silang silbi. Mas kaunting meeting, mas maraming aksyon at barko sa dagat. Tumindi ang tono matapos ilantad ang krisis sa Hormuz, ang isang hindi komportableng katotohanan. Maraming bansa ang umaasa sa seguridad ng Amerika, pero nag-aatubili silang bayaran ang presyong politikal at militar nito. Kasabay nito, lumilitaw ang Italia bilang isa sa mga bansang nababanggit sa balita na posibleng maging katuwang sa operasyong pandagat. Ayon sa impormasyon, may pahiwatig ng papapadala ng Italia ng mga barko para tumulong sa pagbubukas at seguridad ng kipot ng Hormuz. Ipinapakita ng pahayag ng Amerika ang kanilang pagkainip sa mga kaalyadong mabagal tumugon. Para sa Washington, hindi sapat ang mga opisyal na pahayag para harapin ang banta ng Iran. Kailangan itong pigilan sa dagat. Binigyan diin ni General Dan Kane ang papel ng intelihensyang Amerikano. Ang mensahe ay alam na alam ng Estados Unidos ang Iran, ang mga pinuno nito, ang kanilang mga gawe, mga ruta, kakayahang militar at mga sistemang pang-ekonomiya. Hindi basta inilagay ang bahaging ito ng anunsyo. Senyalis ito sa rehimen na mas marami pang alam ang Washington kaysa ipinamamala sa publiko. Sa ganitong krisis, kasing halaga ng barko ang impormasyon. Ang nakakaalam ng kilos ng kalaban ay kayang magdesisyon kung kailan hihinto, mangharang o umatake, kaya lumalakas ang banta. Hindi lang aircraft carrier ang kaharap nila. Naharap sila sa mga satellite analyst, pagmamanman sa dagat, datos sa pananalapi, mga mapa ng ruta at intelihensyang naipon sa maraming taon. Ang modernong digmaan ay hindi lang sa putukan, kundi sa kaalaman kung sino ang may dalang ano, saan papunta, anong bandila, insurance at koneksyong politikal. At sa larangang ito, gusto ng Estados Unidos na ipakita na ilang hakbang silang nauuna. Mahalaga ang sitwasyon sa Pakistan dahil maaaring doon lumitaw ang susunod na pagpipilian ng Iran. Kung may seryosong alok si Arags, maaaring tanggapin ni Trump ang diplomatikong solusyon para mapanatili ang tagumpay ng Amerika sa politika. Pero kung susubukan lang ng Tehran na magpalipas ng oras, malamang na mas maraming pagharang, mas maraming interception at mas mataas na panganib ng muling pagsisimula ng mga operasyong militar ang magiging tugon. Ayon sa anunsyo, handa pa rin bumalik sa labanan ang puwersa ng Amerika kung uutusan ng presidente. Sinatangkang ipakita ng Iran na lumalaban sila pero kitang-kita na pinipilit lang sila. Blockade ang mga daungan nila, binabantayan ang mga barko at target na ang kanilang tagong plota. Naghahanap ng tagapamagitan ng mga diplomat nila habang rehimen ay pinag-iinalaan mula sa loob. Ang pangunahing sandatang pang-ekonomiya nila, ang banta sa Hormuz, ay kinakaharap na yon ng pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo, kaya nahihirapan ang Teheran. Maluba ang sitwasyon. Ang agarang anunsyo ng mga puwersang Amerikano ay naghatid ng mensaheng imposibleng balewalain. Kontrolado ng Estados Unidos ang tensyon sa dagat at gusto nilang pilitin ang Iran pumili. O kaya tanggapin ng Teheran ang kasunduang mapapatunayan at ihinto ang panggigipit sa kipot ng Hormuz. Makikita nilang lalong humihigpit ang blockade hanggang magdulot ito ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya dahil sa krisis militar. Ang nagsimula bilang banta ng Iran sa dagat, na yon ay naging tugon ng Amerika ng lakas, presyon at mahigpit na pandigdigang pagkubkob. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.